Si Bubu, Miming at Tikboy. Sa isang maliit at tahimik na nayon sa gitna ng bukirin, may nakatirang tatlong magkaibigang hayop. Si Bubu, ang matalinong aso na laging nag-iingat sa mga tahanan ng mga tao. Si Miming, ang malambing na pusa na mahilig maglakad-lakad sa mga bakuran. At si Tikboy, ang maliit ngunit matapang na daga na kilala sa pagiging maparaan sa pagkuha ng pagkain mula sa mga tindahan. Sa simula, sila'y magkakaibigan. Madalas silang magkita-kita sa likod ng tindahan ni Mang Pedro, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Si Bubu ang nagkukwento tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa mga magnanakaw na nagtatangkang pumasok sa bahay ng kanilang amo. Si Miming naman ay nagkukwento tungkol sa mga kakaibang karanasan niya sa paglibot-libot sa kanyang teritoryo. Si Tikboy naman ay may mga kwento tungkol sa kanyang mga pagnanakaw ng pagkain mula sa mga tindahan, kung paano niya iyon nakukuha ng walang nakakapansin. Isang araw, nagkaroon ng pag-aaway sa pagitan ng tatlong magkaibigan. Nagsimula ito nang mawala ang paboritong tinapay ni Mang Pedro sa kanyang tindahan. Si Mang Pedro ay isang mabait na matanda na madalas magbigay ng tinapay kay Bubu kapag sila'y nagkikita. Inakala ni Tikboy na si Miming ang kumuha ng tinapay dahil nakita niya itong naglalakad-lakad sa labas ng tindahan. Galit na galit si Tikboy dahil sa tingin niya ay pinaasa siya ni Miming na magiging magkaibigan sila, pero pala'y kumakain lang pala ito ng tinapay sa tindahan ni Mang Pedro. Sa kabila naman ng pag-aakala ni Tikboy kay Miming, hindi naman pala ito ang may kagagawan. Si Bubu naman ang kanyang napansin na baka ito ang kumuha ng tinapay sapagkat madali lang sa kanyang pumasok sa tindahan lalong-lalo na dahil kilala siya ni Mang Pedro, kinain niya ang tinapay na kinuha para sa kanyang sarili, at hindi ipinaalam sa kanila. Sa sobrang galit ni Tikboy, sinumbong niya ito kay Mang Pedro. Nalaman ni Mang Pedro ang ginawang ito ni Bubu. Nagsalita si Mang Pedro ng masasakit na salita kay Bubu. Dahil sa nangyaring pagsumbong ni Tikboy kay Mang Pedro, nagkaroon ng malaking gulo sa grupo ng tatlong magkaibigan. Nalaman ni Miming na hindi pala siya ang may kagagawan, kaya't galit na galit siya kay Tikboy. Sinumbatan niya ito ng walang basehang akusasyon at sinabing hindi siya dapat nagmamagaling kung hindi naman niya alam ang tunay na nangyari. Si Bubu naman ay nagulat at nasaktan sa pag-akusang natanggap mula kay Tikboy. Hindi niya akalain na magagawa ito ng maliit na daga na itinuturing niyang kaibigan. Sa halip na makipagtalo, umalis na lang siya ng tahimik at nag-isip kung paano maaayos ang nasirang pagkakaibigan. Pinuntahan ni Tikboy sina Miming at Bubu matapos ang kanilang pag-aaway, nagpahayag siya ng matinding pag-aalala at pagkabahala sa kanilang pagkakaibigan. Nararamdaman ni Tikboy ang sakit ng pagkakaroon ng alitan sa kanilang grupo, kaya't may pusong humingi siya ng tawad. Pasensya na kayo, Miming, Bubu, simula ni Tikboy. Ako ay nagkamali sa pagdidiin kay Miming at sa pagsumbong kay Mang Pedro. Hindi ko dapat kayo pinagbintangan nang wala akong sapat na ebidensya. Nagpatuloy si Tikboy, napakasama ng loob ko na nasira ang tiwala natin sa isa't isa. Sana'y mapatawad niyo ako at pagbigyan natin na maibalik ang dating samahan natin bilang magkaibigan. Nilapitan ni Miming si Tikboy upang magpatawad, lumapit siya ng may pag-unawa at pagmamahal. Tikboy, simula ni Miming, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagpapatawad at pagmamahal. Naiintindihan ko kung bakit ka nagalit. Pero alam mo, hindi mo kailangang magalit sa akin. Pasensya na rin kung nagkaroon ka ng masamang loob sa akin. Dinagdag ni Miming, sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga ka pa rin sa amin ni Bubu. Tayo'y magkakaibigan, at hindi dapat mawala ang ating samahan dahil lamang sa mga pagkukulang at pagkakamali. Nang makipag-usap si Bubu kay Tikboy upang magpatawad, ipinakita niya ang kanyang pag-unawa at pagmamahal sa kanilang pagkakaibigan. Bago ang lahat, Tikboy, simula ni Bubu, naiintindihan ko kung bakit nagalit ka at kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Alam kong hindi ito madali para sa iyo, ngunit mahalaga sa akin na malaman mo na tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Dagdag ni Bubu, ang tunay na pagkakaibigan ay lumalaban sa mga pagsubok at nagbibigayan ng pangalawang pagkakataon. Tayo'y magkakaibigan at hindi dapat mawala ang ating samahan dahil sa mga pagkukulang at pagkakamali. Napakita ni Bubu at Miming ang kanilang matinding pagmamahal at pangunawa kay Tikboy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang pagkakaibigan upang magpatuloy at maging mas matatag pa sa mga susunod na araw. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagtagal at nagkaayos din sina Miming at Tikboy matapos mag-usap ng maayos.
Narealize nila na ang totoong problema ay ang maling pag-aakala at pagbibintang sa isa't isa. Nagsisisi si Tikboy sa pagkakasumbong kay Mang Pedro at humingi siya ng tawad kay Bubu. Sa kabilang banda, tinanggap ni Bubu ang patawad ni Tikboy at nagpaliwanag kung bakit niya ito ginawa. Sa huli, napagtanto ng tatlong magkaibigan na mahalaga ang tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Nagkaroon sila ng mas matinding pagkakaibigan at pagkakaunawaan matapos ang nangyari. Nagsilbing aral sa kanila ang pangyayaring iyon na ang maling pag-aakala at pagbibintang ay maaaring makasira ng mahahalagang ugnayan. Sa kabila ng kanilang pag-aaway, natutunan nila na ang tunay na pagkakaibigan ay lumalaban sa mga pagsubok at nagtutulungan para maging mas mabuting mga hayop sa kanilang nayon. Maraming salamat sa pakikinig mga bata, hanggang sa susunod na kwento. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at hit the notification bell. Salamat.